Hi everyone! For today's vlog ay i-flex ko sa inyo ang kapilya o church ng Iglesia ni Cristo sa lugar ng Quezon South, distrito ng Quezon South, lokal ng Tambuan. As you can see ay maliit lang po ang kapilya na ito dahil sa ito ay medyo papasok sa loob ng bulubunduking lugar na napaikutan ng mga niyugan o mga puno ng niyog, at ang kapilyang ito o church na ito ay konti lamang po ang miyembro ng mga kapatiran dito dahil sa maliit lang po ang bilang ng mga kapatid o Iglesia ni Cristo na sumasamba po dito sa kapilya na ito. Siguro masarap tumira sa ganitong lugar na malayo sa mga kapitbahay, malayo ang agwat ng mga bahay at ang nakapalibot halos puno at mga puno ng niyog. At ang naiisip ko ay napakatahimik ng lugar at wala pong maingay. Wala pong pinakamainam na lugar na gusto kong tirhan ay yung malayo sa gulo at malayo sa maingay at napaka-peaceful. Bagamat simpleng pamumuhay, kaya naman masaya pa rin ang tao pag nakontento sa kung ano lang ang uri ng kabuhayan mayroon, at kailangan po ay maging kontento sa kung anong ang tanging kabuhayan ng mga tao o mga kapatid na nakatira sa lugar na ito ay ang paglulukad at ang pagsasaka. Ang mga usually tinatanim nila ay ang palay at mga niyog na kanilang sinasaka at nilulukad kung tawagin. At meron din silang mga gulay at iba't ibang klasing puno na mga prutas na pwede nilang harvestin pagdating ng tagbunga. Noong unang panahon naman talaga ay nang hindi pa uso yung mga makabagong teknolohiya ngayon, ay nung unang panahon ay ganito din, simple at payak ang pamumuhay dahil sa gano'n na rin naman ang nakagisnan natin noong araw at noong unang panahon. Kaya lamang medyo naangat-angat na at lumawak na ang teknolohiya at umaasenso na ang kabuhayan ng bawat tao. Kaya naman nakalimutan na ang dating pamumuhay, pero kung ating isip-isipin at kung ako lang gustuhin ay mas masarap pa rin mamumuhay sa probinsya. Siguro dadating man ang panahon na sa probinsya na lang magpupurgod pag meron kang matatag na kabuhayan at may mga lupain at prutas na namumunga at pwedeng pagkakitaan para naman meron kang magagamit sa araw-araw na buhay at lalong-lalo na sa paglilingkod. At ito po ang daan bago makarating sa kapilya o sa church na yun ay halos 2 kilometrong mahigit ang papasok ng looban bago makarating sa kapilya dahil sa medyo malayo sa highway yung church. Kapag tag-ulan naman ay napakaputik po at napakalalim ng putik ng daanan. Kaya as you can see, yung tricycle na sinasakyan ay lubog po yan sa putik pag tag-ulan at natulak na lamang po para tuloy-tuloy ang takbo ng tricycle. Pero gaano man kalayo at kaputik ang daanan bago makarating sa bahay-sambahan o church ng Iglesia ni Cristo ay nagtyagang maglakad o bumabiyahe ang mga kapatid makarating lang sa kapilya o sa bahay-sambahan. At dyan mo makikita ang dedikasyon ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo makarating lang sa bahay sambahan upang sumamba kahit pa malayo at maputik ang dadaanan. Kahanga-hanga at isang inspirasyon ang makikita mo sa mga kapatid na kahit malayo ang bahay sambahan ay talaga tunay at buo ang kanilang dedikasyon at pananampalataya na makarating sa bahay-sambahan upang sumamba. Kaya naman sa katulad nating napakalapit ang ating bahay-sambahan o napakalapit ng church, yun lang for today's video. Salamat sa panonood. Bye everyone! Till next video!